Arnold. Doon ang simula ng ikapagkakaroon ng pagkakaisa sa Senado, yung flood control hearing. Wala nang iba. Dapat din naman itigil na ng Binoria ang pagpapakita sa publiko na tila sila lang lagi ang tama at may moralidad. Sana magkaroon muna sa aming lahat ng pagkakasundo na huwag nilang kunin yung panig ng morality sa kanilang side. Nakakala mo, sila itong tama, sila yung sila pinanggagalingan na lahat ng issue ng moralidad. Hindi totoo yan. Ang tinig ni Senator Rodante Marculeta. Super Radio. Inimbitahan si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa manumalyang flood control projects. Bukas po yan, June 4. Patay po ito sa listahan ng mga ipinatawag sa pagdinig na inilabas ng opisina ni Senator Pia Cayetano na siyang chairperson ng komite. Kasama rin sa listahan ng mga inimbitahan sa pagdinig ang umanay mga naging tauhan ni dating Congressman Erizal Dico na sina Paul Estrada at Mark Texay. Impitado rin ang 18 nagpakilalang mga dating sundalo at bagman ni Ko. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Ako, napakahirap pong magkasakit mga kapuso, lalo na sa panahon po ngayon, napakamahal po ng mga bilihin. Tataas po ang presyo ng mga produktong petrolyo, lahat damay. Yung pinakahuli natin gusto mangyari sa atin ay magkasakit po, lalo na po sa panahon po ngayon. Ang payo po ng Unilab mga kapuso, maging mas wais sa pagpili po ng gamot. Dapat yung panatag ka sa quality at abot kaya po ang presyo. Hindi usapat yung basta mura lang dahil baka wala naman ng visa, hindi pa safe. Hindi na naman kailangan mahal para masabing ang gamot ay di kalidad. Kaya paalala po ng Unilab, piliin ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Oras, alas 7:22, radyo na, hindi pa na fake news. Dapat totoo. BBB, Balitang Totoo. Lubos po ang aming pasasalamat dahil kami ang inyong pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Hindi po namin sasayangin ang inyong pagtitiwala mga kapuso. Kaya naman dito sa Super Radio BBB, makatitiyak kayo na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Kilala ko ang lalaki pinagbigyan ko niya. Siya ang nakakamukha sa pagkakasuko ng visa ng magmamo. Be inherited the name now. You must earn it. Ajima Unpin Nilo, Wednesday, 2:30 p.m. on GTV. Mga kapuso, narito ang presyo ng ilang bilihin base sa monitoring ng Department of Agriculture. puso, naku po, pagka bumibili ho tayo ng gamot, dapat hindi ho tayo nagpapadala sa mga promo yung mga gamot na hindi ho natin kilala. Kahit gaano pa kamura po yan, lalo na kung sobrang mura, pagka hindi
natin kilala, dapat na magduda ho tayo sa quality. Bisa kasi, madadala kayo dahil pharmacist mismo mag-aalap po sa inyo, bago ho kami rito. Mas mura doon sa dati yung binibili. Pagka ganun, mga kapuso hanapin nyo kaagad yung dati nyo ng pinagkakatiwalaan. Ano yun? Right Med. Matagal ng pinagkakatiwalaan, matagal na ho nating iniinom. Ang Right Med, matagal na pong kilala yan. Nire-reseta po ng mga doktor yan. Quality kasi, kapantay ng quality na mamahaling brand, pero ang presyo, abot kaya. Kahit araw-araw po ang pag-inom po ng gamot. Kaya pagdating po sa gamot, huwag na ho tayo makipagsapalaran. Doon na tayo sa matagal na natin pinagkakatiwalaan. Pag kailangan po ng gamot, basta Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang Super Balita sa Umaga nationwide. Baybayin ang Anta at Bolinao sa Pangasinan, negatibo na sa red tide toxins ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR Region 1. Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy! Sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 na negatibo na sa red tide toxins ang coastal waters ng Anta at Bolinao sa Pangasinan. Meron nang itaas ang red tide alert sa tubigan ng Anta at Bolinao. Pero dahil hindi na nakitaan ang paralytic shellfish poisoning, ang mga sinuring sample maaari na muling manguha, magbenta o magbiyahe ng shellfish ang mga nangingisda at negosyante sa lugar. Kabilang sa mga lugar na itinaglarang ligtas, ang mga mariculture area ng Infanta, Alamino City, Sual at Dani. Sa ngayon nananatili sa 90 hanggang 100 pesos sa kada kilo ng tahong at alamang habang 60 pesos per kilo naman ang alamang. Umaasa ang mga negosyante na sa pagbawi ng red tide advisory ay muling sisigla ang bentahan ng shellfish product sa Pangasinan. Mula sa GMA Regional TV at GMA News, ako si Sandy Salvacio, nag-uulat para sa Super Radio DZWB. Balitang totoo. Chinese nationals at isang Pilipinang nahuli naman sa loob po ng isang steel mill plant sa Tagoloan, Misamis Oriental. Kaya na! Sabi natin ang balita mula kay James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James, pasok! Well, Melo, laya na nga ang 69 na Chinese workers at isang Pinay na nahuli ng NBI, PAOK at kasundaluhan sa loob ng isang steel mill plant sa Taguluan, Misamis Oriental noong ika-15 ng Mayo. Iniutos ng National Prosecution Service Manila ang pagpapalaya sa kanila matapos mabigo umano ang NBI. Napatunayan ang mga paratang laban sa mga Chinese national gaya ng paggamit, paggawa at paghawak ng radioactive material. Hindi rin na ilatag ng maayos ang mga paglabas sa labor immigration law at ang paglabas sa consumer law. Pero maliban sa kanila, may 11 individual ang nakatakdang isailalim sa preliminary investigation upang matukoy ang kanilang partisipasyon at kung may batas silang nalabas. Mula sa GMA Regional TV at GMA News, ako si James Pauliak, nag-uulat para sa Super Radio DZWB, Balitang Totoo. Dismayado Malacanang sa nangyayaring gulo at ingay sa Senado kasunod ng hindi pagdalo ng majority block sa dalawang sesyon ng Senado. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, direktang naapektuhan ng taong bayan sa nangyayari sa Senado dahil maapektuhan ang pagpapasa ng mga mahalagang panukalang batas. Kasabay nito, sinabi ni Castro na wala ng problema kung inihatid ng ilang majority senators sa Sandigan Bayan ang inarestong si Senator Jingo Estrada. Ngunit hindi niya dahilan ito para lumiban sa trabaho ang mga senador at hindi tumalo sa sesyon. Maski na po ang paghatid at pagsama kay Senator Jingo Estrada, bilang mga kaibigan ay nararapat lamang. Pero hindi po kinakailangan talikuran ang sariling mandato para lang sa ganitong klaseng issue. Ang tinig ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Dapat ikabahala ng mga naniniwala sa demokrasya ang mga nangyayari po dyan sa Senado. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na inihayag na sa ngayon ay ginagamit ang mga institusyon at gobyerno maging ang pera ng taong bayan sa anumang oposisyon sa administrasyon. Ginagamit din naman ang kapangyarihan para panahimikin yung mga hindi sumasang-ayon sa halip na tutukan ang mga tunay na problema ng bansa. Kanya malaya dapat na mga mababatas na gampanan ang kanilang tungkulin na naaayon sa konsyensya at malaya sa mga banta at mga uri ng pananakot. Good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question. A government that fears dissent is not demonstrating strength. It is
And that insecurity is reflected in the direction our country is taking today. The Filipino people deserve a government focused on solving problems and silencing critics, on strengthening institutions, not defending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Piling po yan ni Vice President Sara Duterte. Sa pinagpaliban ay dalawang divisyon ng Sandigan Bayan. Pagbasa ng saktan sa kasong draft nila Senator Jingo Estrada at dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Kinatigan ng Korte ang motion nila Estrada at Bonoan para iurong ang pagbasa ng sakdal bukas at kapareho ito ng itinatang petsa para sa pagbasa ng sakdal sa kasong plunder sa 5th Division na kinakaharap din ng dalawa. Ikinatwiran ng Estrada ang kanyang mga kulit bilang mambabatas habang itinahilan ni Bonoan ang kanyang medical condition sa paghiling nila ng pagpapaliban sa arraignment. Kasunod ito, ibinalik sa Estrada sa New Quezon City Jail sa Payatas habang ibinalik naman si Bonoan sa PNP General Hospital para sa patuloy na medical monitoring. Umirit ang kapo naman ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan na siya'y payagan na ma-hospital arrest sa halip na ikulong sa New Quezon City Jail sa Payatas. Dahil ito sa alta presyon at diabetes kung saan ilang beses nang tumaas ang kanyang blood pressure habang nasa Sandigan Bayan kahapon. Sa ito'y nakabimbing pa na ito ang motion ng kampo nitong si Bonoan. Kaugnay dito nilinaw ni Police Colonel Cleto Manolas, EPO ng PNP General Hospital na nasa Sandigan Bayan ang desisyon kung isa sa ilalim sa hospital arrest si Bonoan at hindi ito saklaw ng pulisya. Umirit ang kampo ni Senator Jingo Estrada sa Sandigan Bayan na huwag na siyang pusasan at huwag na rin pagsuotin ng uniforme ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa kanyang pagganap sa mga pagdirig. Ayon kay Attorney Noel Austria, abogado ni Estrada, nakapagpayansa na kasi ang senador para sa kaso nitong draft dahilan para hinga ng korte ang Office of the Ombudsman ang komento bago ito desisyonan. Bukod dito ay maghahain din ang motion ng kampo ng Estrada kung maaari itong dumalo sa pagbasa ng sakdal sa pamagitan ng video conference sa halip na pisikal na dumalo sa Sandigan Bayan na makaapekto umano sa kanyang pagdalo sa mga sesyon ng Senado. Tila paghahanda ito kung sakaling magkaroon ng bagong rule ng Senado na maaaring dumalo sa mga sesyon ng mga nakakulong na senador. Sinabi naman ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg na pag-aaralan nila ang motion ng Estrada pero pagdating sa video conferencing sa Senado ay labas na ito sa kanilang kapangyarihan. Ito ang super balita sa tayo nationwide. Mga kapuso, ramdam na po ang tagulan talaga. Maya, medyo napapadalas na po ang ulan. Kaya ang palagi namin sinasabi sa inyo kung lalabas din lang kayo ng bahay, magdala na po kayo ng payo o anumang panangga sa ulan sapagkat ganito na po ang magiging takbo ng ating panahon. Mayroong mga malakanak at mga pag-ulan po na inaasahan at para maging maayos naman ang pag-adjust po ng ating katawan, mga kapuso, dapat yung immune system natin, areglado. Yan, yung immune system natin, yan po ang unang depensa natin para hindi po tayo tamaan ng mga sakit na dala nitong pagbabago ng panahon na ito. Immunomax, food supplement, mga kapuso, yan po ang aming inire-recommendo sa inyo. Alam niyo itong Immunomax, ito po yung gawa sa CN Glucan na galing pa sa Switzerland. At ito po ay available in capsule for adults. Meron itong pambata din. Pero unahin natin yung para sa mga adult. Ito po mga maliit na pakete. Ito na po yung puti at saka kulay asul. Alam mo po nito yung capsule na. Yung kulay asul niyan, yan ang 40 variant na capsule for adults, Immunomax food supplement, mga kapuso. Ito yung para sa mga bata o mga kids. Makinig kayo. At saka mga mami, ito na ang bibigay ko sa mga kids. Syrup for kids, Immunomax food supplement, kulay orange na pakete po. Alam mo po nito yung botelya, laman ng botelya. Yun na po yun. Syrup for kids, Immunomax food supplement, 40 variant na syrup for kids, yung asul na yan. Yan. Mga kapuso, yan mula po sa aming studio, kahit nasan pa kayo sa mga sandali ito, yan po ang ating magandang balita natin po sa inyo ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax 40 hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, alas 7:34, radyo na! Hindi pa! Para ng fake news. Dapat totoo. Tubig, tipid tips. Narito ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, agad itong ipapumpuni. Isara ang gripo habang nagsesepilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung sesepilyo. Siyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung
shower, isa lang muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso. DZWB, Balitang Totoo! Patuloy natin pagsaluhan ng mga balita na nakaka-apekto sa ating lipunan at talakayang tunay na makabuluhan. Patuloy kami maglilingkod sa inyo at maghahatid ng balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyo totoo. Isang gabi, 2 oras, 16 fighters. Ang mananalo mag-uwi ng $10,000 at magiging national celebrity. There are figures in that state. Never back down to the Sleep Test, Wednesday, 8 p.m. on G-Flix, on GTV. You're watching Double B TV on GTV. DZWB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Super Balita sa Umaga, nationwide. Mas malakas na pagtutulungan ng Department of Labor and Employment o DOLE, mga lokal na pamahalaan ng stakeholders, pinanawagan naman para sa kapakanan ng mga manggagawa. Sabi natin ang balita yan mula kay Tuesday News. Tuesday, pasok. Super Radio. Nanawagan si Labor Acting Secretary Marcos Tolentino sa lahat ng regional directors, bureau directors at senior officials ng DOLE Central Office para sa mas malakas na partnership, accountability at magandang resulta na magtutulong sa mga manggagawa na maging sustainable o pangmatagalan ng kanilang trabaho o hanap buhay sa halip na pansamantala lamang o tumatanggap lamang ng ayuda. Binigyan din ni Tolentino ang kahalagahan ng pag-unawa sa realidad sa ground o ang pangangailangan ng ma-translate sa makabuluhan at matatag na mga pagpapahusay o improvement sa buhay ng mga manggagawa, kanilang pamilya at komunidad, ang labor and employment programs ng pamahalaan. Ayon kay Tolentino, mahalagang mapalakas ang pagtutulungan ng local government units, Public Employment Services Office o PESO at iba pang stakeholders sa pagsusulong ng kabuhayan, skills development, proteksyon ng mga manggagawa at mga oportunidad sa kabuhayan. Kasabay dito ay pinaalalahanan ni Tolentino ang regional directors na tiyaking mahigpit na nasusunod ang mga provisyon ng Labor Code of the Philippines sa paghawak sa labor-related matters kabilang ang pagsasagawa ng mga pulong at mga pagdinig sa mga isyong kinakailangan ng pagpapalabas ng work stoppage orders. Ako si Tuesday ni GMA Super Radio DZWB, Balitang Totoo. Super Radio. Samantala, pag-turnover ng isang mobile clinic sa General Santos City, pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos Jerwin, paglinawan ng Super Radio Jensen Jerwin. Super Radio. Personal na bumisita at sumalo si First Lady Liza Araneta Marcos upang pangunahan ang forma sa pag-turnover ng isang mobile clinic dito sa General Santos City kahapon. Ang isang mobile clinic ay mayroong kagamitan na maaaring gamitin sa mga simpleng operasyon at check-up na bahagi ng Lago or Bagong Pilipinas Healthcare Program na nagtatayong o naglalayong magbigay ng libreng medical check-up, basic laboratory test at mga gamot ng direkta sa mga residente, lalo na sa mga nasa malalayong lugar na mahirap maabot ang mga barangay sa konklusyon. Tinanggap naman ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Delta na tama ang mga personal ng City Health Office ang nasabing mobile clinic. Ako, si Jerry Paginawa ng Super Radio Gata. Nagula sa TV Super DZWB, Balita Totoo. Super Radio.
sesyon ng House Committee on Ethics and Privileges. Nabatay ho sa ethics complaint ni House Deputy Speaker Janet Garin laban kay Barsaga. Nakasaad sa rekomendasyon na nararapat ng patalsikin si Barsaga sa kapulungan na pinakamabigat na parusa dahil nakitaan siya ng disorderly behavior, conduct decaming of a member of the House of Representatives at iba pang paglabag sa House Code. Bago tuloy ang patalsikin sa Kamara, 2 beses nang pinatawad si Barsaga ng 60 araw na suspensyon dahil sa kanyang mga kontrobersyal na post sa social media at mga asta habang nasa plenaryo. 265 na kongresista ang bumotong pabor sa pagpapatalsik kay Barsaga habang 14 ang tumutol, 8 ang nag-abstain. Nasa loob po ng sesyon si Barsaga nang basahin ang rekomendasyon para sa kanyang pagpapatalsik. Ilang kongresista naman ang kumwestiyon sa desisyon ng Kamara dahil tila labis umanong naparusahan o kaparusahan ang expulsion. Pero ayon po sa House Committee on Ethics, sila man ay nahirapan sa naturang desisyon pero ilang beses na umanong binigyan ng babala itong si Barsaga. Binigyan din na umano siya ng pagkakataon na sumagot sa mga pagdinig ng komite pero hindi siya tumugon. Matapos po ang botohan, lumabas si Barsaga at umaway sa mga kasama habang palabas. Sa ngayon po ay wala pa ng desisyon si Barsaga kung itutulog niya sa korte ang desisyon ng Kamara at susulitin na lang muna ang kanyang bakasyon. Wala rin naman siyang pinagsisisihan sa mga dati niyang nagawa o nasabi. Namatanong kung may balak pa siyang bumalik at tumakbo sa 2028, inalutang ni Barsaga ang no elections. I'll be back 2028 siguro kung may election and andun rin ako sa committee. Feel free to say hi if you need me. Okay? But ngayon, private citizen muna si Kong Miao Miao. Hi, Kong Miao Miao. Dinig po ni dating Cavite 4th District Representative Miao ka rin. Kiko Barsaga. Miao ka lalo. Kukontrahin ng House Prosecution Team ang hiling ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang articles of impeachment laban sa kanya. Ayon sa House Lead Prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Jeremy Luistro, wala nakasaad sa konstitusyon at Senate impeachment rules na maaaring ipabasura ang articles of impeachment. Samantala, pinuna ng mga miyembro ng House Prosecution Team ang ipinasang tugon ni Duterte sa articles of impeachment at sinabing walang direktang sagot at puro teknikalidad lang ang naging tugon. Adila, kahit mali-maleta ang nilang dokumento sa Senado, ay walang ipinasa na ebidensya depensa para kontrahin ang mga aligasyon. Ito ay maliit ang walang laman, parang wala naman silang sinagot point per point. We were anticipating na finally makikita na natin yung kasagutan niya dito sa confidential fund, sa bribery, sa unexplained wealth, and even in threat. But apparently, ang laman ng sagot niya are constitutional issues again. I don't know if this is part of their legal strategy that up to this time, wala pa rin tayong nakakalitang direktang sagot sa mga allegation of offenses. Ang tinig na Bicol Saro Party List Representative Terry Rendon at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Nagpulong na ang Development Budget Coordination Committee o DBCC para pag-usapan ang pag-aanda sa panumalang pambansang budget para sa taong 2027. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, naging bahagi ng pulong ang pagkakaroon po ng recalibration sa economic assumptions ng pamahalaan na siyang magsisilbing batayan sa pagpaplano at pagbuo ng mga programa at pondo ng gobyerno para sa susunod na taon. Sinabi rin ni Castro na kasama rin sa sinuri ng DBCC ang kasalukuyang lagay na ekonomiya ng bansa, inflation rate, foreign exchange at presyo ng langis. Layunin po nito masiguro na ang pambansang pondo sa susunod na taon ay nakaayon naman sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya at yung mga posibleng hamon na maaaring kaharapin ng bansa. Kayo ay nakikinig sa Super Pansita sa Umaga, Nationwide! Mga kapuso namin, magpulong nga tayo ulit, mag-usap-usap tayo, ha? Para sa mga bata po ito, siyempre, yung mga bata ang dapat nating aalalahanin sapagkat sila yung pag-asa ng bayan, di ba? Ito ang sinasabi sa kasabihan. Ayan, kayo ba mga magulang? Nasabi nyo na sa buhay nyo, buti na lang ang tangkat ko. Yan naman po hanggang ngayon. Yan po ang hiling ng mga mami para sa inyong mga kids, di ba? At buti na
Nakaraan, may cherry syrup na may CGF, chlorella growth factor. Ano po yung chlorella growth factor? Yan po yung nakakatulong sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Yan po yung mga sangkap niya mga kapuso. Lysine, taurine, essential vitamins. Yan. Kaya sa bawat compliment sa height nila, siyempre si mami naman, proud na proud yan. Ituturo pa niya yan. Yan, batang yan. Kasi ang tangkad, ang ganda ng tindig. Yung pala anak niya yan. Hindi niya sinabi agad. Kasi yan yung laking may pagmamalaki talaga. Laking Jennifer ay mga kapuso. Mahalagang para na ang Jennifer syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, alas 7:46. Radyo na. TV5. Fake news. Dapat totoo. DZBB, Balitang Totoo. Higit pa namin palalawakin ang paglilingkod sa inyo mga kapuso sa pamamagitan ng SOS Serbisyo on the Spot. Mas mabilis sa pagtugon sa inyo mga katanungan patungkol sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno at paghahatid ng pahing legal ng walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Let us honor the symbol of our freedom, unity, and the good values we share as Filipinos. Happy National Flag Day from GTV. Para hindi mabuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media accounts.